Hindi matanggap ni Doc RJ ang kondisyon ni Moira na okay lang sa kanya umano na maging magkaibigan itong si Lynette at RJ basta aalis ang mag-asawa para doon na manirahan sa Amerika. Sa galit ay sinabi ni RJ na hindi siya pagmamay-ari ni Moira. Sabay walkout at ang bagsak ay sa isang inuman kasama si Doc Ray para mailabas ang sama ng loob niya dito sa kaibigan laban dito sa kay Moira. Pero dahil ayaw tantanan ni Moira si RJ at sa takot na baka magkasama na naman itong si Lynette at RJ ay si Doc Ray ang tinawagan at hindi makontak ang asawang si RJ at napag-alamang magkasama ang dalawa. Gusto pa sanang puntahan sila ni Moira para makausap itong kanyang asawa kaya kinuha na ni RJ ang telepono at kinausap ang asawa para sabihin na hindi na kailangan at nag-aantay na lang siya ng flight niya papuntang Cebu para manahimik na umano itong si Moira sa takot na makita na naman sila RJ at Lynette kaya doon na daw siya sa Cebu titira ang doktor. Samantala sa walang tigil na puro Lynette na ahas na lamang ang bukang bibig ni Moira ay matapang na sinugod ni Zoe si Lynette para sabihan na layuan na nito ang daddy niya RJ dahil sa paglalapit ng dalawa ay lalo umano masisira ang pamilya ni Zoe. Kahit nagpaliwanag si Lynette na wala silang masamang ginagawa ng daddy nito ni Zoe ay ayaw nito maniwala at ginawa na dati ni Lynette na naging kabit ng daddy niya. Sa walang tigil na pagsasalita ni Zoe at tinatawag na kabit itong si Lynette ay tinakpan na lamang ito ni Lynette ng scotch tape ang bibig ni Zoe na ikinagalit naman ng dalaga. Dumating naman si Doc Benetes at nalaman ang ginawa ni Lynette kaya hindi alam ni Doc Benetes kung sino ang kakampihan, si Lynette o ang inililihim niyang anak na si Zoe. Bandang huli ay dinala ni Doc Benetes si Zoe sa labas ng opisina ni Lynette para kausapin. Pero matapang si Zoe at minamanduhan ng ama na hiwalayan na itong si Lynette kundi hindi nito magagawang paraan na magkalapit ang daddy RJ niya at itong si Lynette. Pero bilang isang ama ay nanindigan itong si Doc Benetes at sinabihan si Zoe na anak lamang ito si Zoe at hindi dapat ang magdidikta kung ano ang dapat gagawin ng kanyang amang si Doc Benetes. Samantala nalaman ni Annalyn mula kay Chang Susan na hindi pala si Zoe ang tumawag ng pulis para ma-rescue noon sa kay Aling Melba itong si Annalyn. Kaya lalong sumama ang loob ni Annalyn at ikinagalit naman ito ni Chang Susan at Lynette. Ang kasamaan ni Zoe na iniligtas na nga ni Annalyn ay nanahimik at pinabayaan lamang itong anak nila. Kaya nang nagkita si Annalyn at Zoe ay pinagsalitaan ito ni Annalyn at matapang namang hinarap ito ni Zoe at sinabihan na wala itong pakialam at sana napahamak na lamang. Ito na bang magtutulak kay Annalyn na hindi na talagang ituring na kapatid itong si Zoe? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.